Isang matandang babae ang uminom ng isang bote ng mahiwagang gayuma at sa isang iglap ay naging bata muli ang kanyang katawan. Agad siyang humarap sa salamin at namangha sa bago niyang anyo. Sabik na lumabas, nagkataon namang nakasalubong niya ang kanyang asawa na nagtaka kung bakit napaka-rebeldeng ng kanyang kasuotan. Pasaring na sumagot si Madeline at mabilis na nauwi sa matinding pagtatalo ang kanilang usapan. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang naitulak siya ng kanyang asawa. Dahil sa matinding takot, agad itong tumawag ng ambulansya. Ngunit biglang umikot ng buong 360 degrees ang katawan ni Madeline at muli siyang tumayo, sa kadahan-dahang naglakad palapit sa kanyang asawa. Ernest! Ernest! Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may kakaibang nangyari. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niyang nakapihit ng pabaliktad ang kanyang ulo, bagay na labis na ikinagulat at ikinatakot ni Ernest. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at pilit itong ibinalik sa tamang posisyon habang nasa ospital. Nang siya ay suriin ng mga doktor, natuklasan nilang wala na siyang pulso at tumigil na ang pagdaloy ng kanyang dugo. Idineklara siyang patay. Nang marinig ang balita, nawalan ng malay si Madeline dahil sa matinding pagkabigla. Hindi matanggap ni Ernest ang resulta kaya naghahanap pa siya ng iba pang opinyon mula sa ibang mga doktor. Pagbalik niya, naipadala na ang katawan ni Madeline sa morgue. Palihim siyang pumasok at iniligtas ito bago pa maisagawa ang cremation. Dinala niya si Madeline sa kanilang bahay at naghanda ng mga pigment upang pinturahan ang kanyang balat. Matapos ang maingat na pagpapanumbalik, muling naibalik ang kagandahan ni Madeline at mas lalo pa siyang naging kaakit-akit kaysa dati. Ngunit madaling kumupas ang pintura, kaya ang kanyang katawan ay nangangailangan ng palagiang pagkukumpuni. Dahil dito, nagpasya siyang lagyan ng gamot ang inumin ni Ernest. Umaasa siyang magiging immortal din ito, ngunit itinapon ni Ernest ang inumin. Sa matinding desperasyon, hinampas niya ito ng plorera. Nang magising ang lalaki, natagpuan niya ang sarili sa kastilyo ng isang mangkukulam. Iniabot ng mangkukulam ang isang bote ng mahiwagang gayuma at tinusok ang kanyang daliri gamit ang isang kutsilyo. May pambihirang nangyari. Nang makita niyang kusang gumaling ang kanyang sugat, natukso siyang buksan ang bote. Ngunit sa huling sandali, natauhan si Ernest. Never grow old. I'll have to watch everyone around me die. I don't think this is right. Dinampot niya ang isang kutsilyo, sinira ang sistemang elektrikal ng silid, at tumakas dala ang bote ng gayuma hanggang makarating sa bubungan ng gusali. Naabutan siya roon ni Madeline. Sumabit ang tali ng kanyang suot sa isang tubo kaya naiwan siyang nakabitin sa ere. Nakiusap si Madeline na inumin niya ang gayuma upang mailigtas ang kanyang buhay, ngunit itinapon niya ito at piniling harapin ang kamatayan ng may kapanatagan. Sa kabutihang palad, bumagsak siya sa isang swimming pool at nakaligtas. Pagkaraan ng 37 years, namatay si Ernest dahil sa katandaan. Dumalo si Madeline sa kanyang libing, ngunit ang kanyang hitsura ay lubhang nakakatakot, mistulang isang halimaw. Ikaw gusto mo ba maging immortal?